Be My Lady. Tunay na buhay ba yan o meron ka nakita na... No, actually, yung Be My Lady is one of the finalists noong 1983 sa Metropop. Metropop. Yan, na talaga naman GMA7 yan. Yes, and ako, masasabi ko na because of the Metropop, na-discover ako kasi my first break is nung nanalo ako ng 1982, which is isang dakot. Isang dakot. Na grand prize, yan. Oo, isang dakot. So, yun ang aking masasabi na doon sa song na yun, doon ako nakilala as a songwriter. At ang Be My Lady, kung di ako nagkakamali, batang-bata pa ako noon. Sabi ng year. Hindi, paborito ko yan eh. Yeah. Kinanta siya ni Matt Monroe. Yes. Bingo. And this Be My Lady was naging finalist sa Metropop din noong 1983. Noong 1983, meron tayong 7 finalists ng professional, 7 finalists ng amateur. And then out of the 7 finalists, 2 yung pumasok sa akin, Be My Lady, tsaka Akuya Ko. Akuya Ko nanalo ng second prize, Be My Lady hindi nanalo, interpreted by Pedrito Montaire. Pero that year, the song pinick up ni Martin and the record, and that is history. Sumikat na siya, okay. Pero ikaw, hindi mo alam na magiging composer ka eh. Hindi, kasi ang tagal ko na struggling na songwriter. Kasi pero nauna yung paggawa mo ng mga tula, di ba? High school pa lang, nagsusulat na ako, naggigitara na. Ba't hindi ko nakita yung sarili ko? Marami akong in-explore, nag-training ko sa Philippine Air Force, nagtrabaho ko sa... Talaga? Yes, for 2 years. Nagtrabaho ko sa Fuji Xerox. I was then a Xerox operator, meter reader, collector. Pero sabi nga ni Benny, ayoko nung ipapanganak ako tumamatay na walang kabulan ng buhay ko. Kailan mo naisip yun? Ayun, nung working for a long time sa Xerox, na parang gigising ka ng umaga, magre-report ka, uuwi ka ng alas 5 ng hapon, na parang wala kang achievement, wala kang nagawa. And then, nag-resign ako, sabi ko, bahala na, magko-concentrate ako ng songwriting, and in 2 years' time, nakapasok na ako sa Metropop. Eto na yung sa Metropop, okay. So, anong pakiramdam na... Sabihin ba natin baguang composer ka nun sa Metropop? Yes, thankful ako because of the Metropop. Nakilala yung isang Venice Saturno, nakapag-umpisa na as a songwriter. And because of the Metropop, nakilala yung Be My Lady na gumawa rin sa akin at gumawa kay Martin Rivera. Okay. Pero pag ikaw ba nagsusulat ka, iba may mga rituals yan, di ba? Ikaw ano ba, pag upo mo sa piano ka ba, gitara? Gitara, okay. Gitara. Ano, may oras ba yan, madaling araw ka ba gigising? O minsan naman yung iba, pag may nakita sila, di ba? Siguro lahat ng songwriters nangyayari yung as in bigla na lang dumadating yung isang melodiya na hindi mawala-wala, yung konsepto na hindi mawala-wala, dapat sulatin mo yan. Well, nung araw, medyo Jurassic yung way of paggagawa ng mga ng demo. Kasi nung inabot ko yung cassette. Cassette na, siyempre, re-record mo. So, pag buha ka ng melody, matagal lang proseso ng pag-playback. Tapos, nowadays, mas madali because of the bagong technology, computer direct, doon ka na magre-recording. So, pero even na ganun kahirap, at least nagawa ko pa rin na makapagsulat ng mga kanta. Kasi sabi nga, ang importante, yung gift na yon na galing sa taas, ma-develop, and then maramdaman mo kung paano mo siya ibibigay sa tao, paano mo siya pararating, ano yung mensahe, ano yung music, na tingin nila tatanggapin. So after one hit song, another hit song, so, naging normal na ba yon? Naging normal na. Nakaranas ako ng 5 to 8 songs tumutugtog sa radio, sabay-sabay. Wow! Kaya... sabi ko, napakaswerte ko kasi yung binigay sa akin na gift, talaga naman talagang sobrang biyaya na labis-labis yung pasasalamat ko sa kanya kasi I've been in the business for 32 years. So ngayon ba, after 32 years with this CD, Benny Saturno, the singer na? Actually, no. Sabi nga, anong gagawin ko? Darating naman panahon, lahat tayo hihinto sa pagsusulat. And kahit pa paano, meron kang maikukwento sa mga apo mo na, apo, ito yung lolo mo na... Ako nagsulat niyan. Ako nagsulat niyan, pero ako rin yung kumanta niyan. Ako nag-vocal dubbing, ako nag-engineer, ako nag-mix, ako nag-mastering. Talagang sariling sikap to. Dahil naisip mo? Ito, masasabi ko na merong isang akong album na masasabi ko na hindi naman ako talagang nagpaka-singer as in. Pero ito yung songwriter's version na madinig mo, paano ba sinulat ni Benny Saturno yung mga song na ito? Totoo sabi mo. Pag napakinggan niyo po ito mga kapuso, galing sa puso. Yes. Diba? Hindi ka ba nahirapan? Medyo matagal kasi siyempre hindi naman lagi ko siyang ginagawa at saka dahil siyempre yung aking standard kailangan ma-meet ko rin sa sarili ko. So medyo kinukulit ko yung sarili ko, especially yung vocal dubbing ng each and every song. Ginagawa ko pa isa-isang araw. Di sa susunod naman, ka-duet mo na yung original na kumanta. Well, if God permits na bigyan ako ng pagkakataon, diba? It will be an honor na mangyari yon kasi siyempre lahat ng mga singers na nakatrabaho ko, siyempre mahal ko lahat na yan. Every achievement na nagagawa nila and then
naging popular sila with the help of my song. Yun nga, anong pakiramdam mo yun na ikaw Sobra- naging daan sa pagsikat nila? Sobrang saya ko na makikita ko silang kumakanta niyan, pine-perform yung kanta ko. Well, one good example, yung guest natin dito. Mamaya, Naku, marami akong no? ikwento sa kanya. Sobra. Okay, ang may tuturing mo raw na pinakamahalaga sa mga award o karangalan yung Dangal na Musikang Pilipino Award, no? Yes, Mula sa Awit Awards ng 2001. Bakit? Bakit Kasi kinilala ka na? para mabigyan ka ng ganong klaseng award, parang Hall of Fame ka na, is because siyempre yung mga achievements mo na na-recognize nila at nasabi nila na na si Venus Saturno, may mga naitulong, na i-contribute na sa music industry na talagang naging bahagi na ng musikang Pilipino. Bukod sa local awards na natatanggap mo, minsan ka na rin binigyan, no, ng pagkilala sa mga international music festival gaya sa Asia Pacific Song Festival Yes, 1985, yeah. Voice of Asia, ang dami, 1983, 2001, Shanghai Music Festival 2004, Yeah. Asia New Singer Competition 2010. So ano, mahanip ka. Maraming Salamat at binigyan mo karangalan ng Pilipinas. Well, siyempre, sabi ko nga, napakasarap pakinggan na yung isang Pilipino, namamayagpag dun sa abroad, especially if you are talking of music. Kasi, ang nakakatawang sitwasyon dito, hindi ako nag-aral ng music, hindi ako wala akong formal lesson, pero yung mga natatalo ko na composers, may mga degree ng music na kung saan-saan nagtapos ng music. Kaya, sabi ko, ang sarap ng feeling na proud to be Pinoy, na eto, nagawa ko, na may pakita sa buong mundo, na ito yung klase ng musika ng Pilipinas.